listahan ng baryo, isa sa mga pinakaabangang palabas ay ang Mutya ni San Roque, isang beauty pageant na halos buong barangay ang pumupunta. Ang entablado ay nakatayo sa lumang gymnasium, nilagyan ng makukulay na kurtina, makintab na ilaw, at nakahandang banda para sa mga palakpak at musika. Sa taong iyon, 11 dalaga ang sasali, kabilang na si Mara, isang tahimik at simpleng babae. Ayaw niya sanang sumali, ngunit pinilit siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi niya alam, ang gabing iyon ang magiging simula ng kanyang bangungot. Bago magsimula ang programa, ipinakita ng host ang corona, isang gintong tiara na may pulang bato sa gitna. Ito po ang ating tradisyonal na corona na ipapasa mula sa reyna ng nakaraang taon, masiglang sabi ng host. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may bulungan ng matatanda. Matagal nang sinasabi ng iilan na ang corona ay may sumpa. Ang unang mutya, 20 taon na ang nakalipas, ay nalunod sa ilog kinabukasan matapos siyang koronahan. Ang sumunod, biglang nawala na lang na parang bula. Ang pangatlo, Amosato. O pangatlo, nakita ng mga kapitbahay na nakatayo sa bubong ng kanilang bahay. Ngumiting parang baliw bago tumalon. Ngunit pinipili ng mga organizer na huwag maniwala dahil malaking kita at tradisyon na ang pageant. Habang nag-uumpisa ang paligsahan, unti-unting napansin ni Mara ang mga kakaiba. Sa backstage, may isa sa mga kandidata na biglang nagdugo ang ilong at hinimatay. Wala namang init, wala ring dahilan. Nang siya'y mag-ayos sa harap ng salamin, nakita niya ang sarili niyang reflection na nakangiti, kahit hindi naman siya nakangiti. Sa rehearsal ng Q&A, may narinig siyang bulong sa tenga, "Ikaw na ang susunod." Kinilabutan siya ngunit pinilit niyang tapusin ang laban. Dumating ang huling bahagi, tinawag isa-isa ang runners-up hanggang sa naiwan si Mara. At ang ating bagong mutya ng San Roque, 2025 ay si Mara. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti siya habang lumapit ang host dala ang corona. Ngunit pagkapwesto nito sa kanyang ulo, parang may matalim na yelong lumusot sa kanyang anit. Umikot ang kanyang paningin. Nang tumingin siya sa mga tao, lahat sila'y nakangiti ngunit hindi kumukurap. Parang mga estatwa. Tumigil ang musika, ngunit patuloy ang palakpak. Tunog na parang lata, paulit-ulit, walang laman. At sa makintab na bato ng corona, ngenanin ay imoya sebenina. Nakita niya ang mga dating reyna. Mapuputla, may mga sugat, at walang buhay ang mga mata. Isa-isa silang naglapitan sa kanyang refleksyon at sabay-sabay na bumigkas. Wala nang makakatakas. Kinabukasan, nakita ng kanyang pamilya si Mara sa bahay. Tahimik, nakaupo, at nakatitig lang sa corona sa kanyang kamay. Hindi na siya nagsasalita. Ang dati mahinhin niyang ngiti ay napalitan ng malamig na titig. Lumipas ang mga araw at nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. May batang nawawala, may asong natagpuang punit-punit ang katawan, at may mga kapitbahay na nagsasabing nakikita nilang si Mara ay palaging naglalakad sa madaling araw, dala-dala ang corona, nakangiti habang nakatingin sa dilim. Isang matandang albularyo ang nagsabi ng sikreto. Noong unang panahon, ang corona ay ginamit sa ritual ng isang kulto upang mag-alay ng kaluluwa taon-taon. Ang sino mang makoronahan ay magiging sisidlan ng mga naunang mutya at ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili sa corona habang ang katawan ng kasalukuyang reyna ay nagiging laruan ng mga patay. At mula noon, walang naglakas loob na ipahinto ang pageant sapagkat kung wala silang bagong mutya, baka buong baryo ang singilin ng mga multo. Kaya't sa tuwing may pageant sa San Roque, ang tanong ng mga tao ay hindi na sino ang pinakamaganda, kundi sino ang susunod na isasakripisyo.